shear line na mumuo sa may hilagang silangang bahagi ng Luzon kaya magdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na makapagulan sa bahagi ng Northern Luzon. Pero nalalabi ng bansa, especially ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao, patuloy pa rin ang mga overcast and gloomy, kaya asahan pa rin naman ng mga mahihinang pag-ambon at mga light at some moderate showers. Forecast ng geomagnetic field na unsyami kahapon pero ngayong araw, posibleng matutuloy. Mga water reserves ng ating mga dam na nanatiling stationary pero yung pressure binawasan na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 21, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:07 na o alas 10:08 na ng umaga. Kung mapapansin nyo ay gloomy pa rin po tayo at medyo may pagka-haze tayo dito sa atin sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan at base sa ating live current conditions ay asahan po sa maghapon ay magiging medyo makulimlim po dahil may umiiral po na shear line sa northeastern Luzon na nag-e-extend sa may bandang Western Pacific dyan sa northeastern Luzon. Kaya magdudulot ng mas maulap na hipapawarin ang silangang bahagi ng bansa, especially ng Luzon at Southern Luzon na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga mahihina at ilang mga moderate na panandalian lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bukod sa current conditions natin na overcast at gloomy na may haze, asahan ang mostly cloudy dito sa Metro Manila. At makikita natin sa Doppler infrared imagery o Doppler imagery natin mula sa data hindi pag-asa, makikita natin yung medyo mga water vapor, at least mga mabababa lamang, naglalaro sa 0.5 to 1 mm ang water vapor na nakikita natin dito sa bahagi ng Luzon at Calabarzon area. At makikita po na may mga expected na mga mahihinang pag-ulan po dyan sa ilang bahagi ng northeastern Luzon, lalo na ng mga taga Quezon Province sa Aurora, Baler, pataas na yan ng bandang northeastern Luzon ng Isabela and the rest ng Cagayan Valley. Dahil mas magiging mas maulap po ang bahagi nito dahil yung shear line ay namumuo dyan sa pagitan ng bandang Kasiguran Aurora at dyan sa bahagi ng Cagayan Valley o dyan sa may bandang Isabela na nag-i-extend nga po. At kung titingnan natin sa ibang satellite imagery, makikita ang maninipis na kaulapan na may mga nagdadalang mga ilang maliliit na portion ng water vapor na nakikita natin sa Doppler radar. Hopefully, mas updated na po ang mga gamit ni Pag-asa para mas closely real-time na nating namomonitor yung water vapor para malalaman agad natin o namamanmanan yung posibleng mga uulanin sa iba't ibang panig ng bansa. Sa lowest temperature na natala na aking weather station, kaninang 6:46 AM nakapagtala ang aming aparato ng lowest of 25.3 degrees Celsius kaninang 6:46 AM, pero kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan na temperatura at 33.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:03 PM. Ibig sabihin lamang ay bahagyang mataas o mataas ang aming heat index kahapon na nasa 40.2 degrees Celsius. Pero inaasahan na natin na wala pong heat index na nakataas kay Pag-asa na hindi aabot ng mahigit 41 degrees Celsius. At makikita natin ay wala pong naitala na pinakamataas na heat index so far kahapon ng March 20, 2024 sa mga weather stations ni Pag-asa. Ibig sabihin lamang bahagya pong bumaba ang temperatura natin dahil sa namuong northeasterlies at ngayong araw ay nakapagpabuo pa ito ng shear line sa bahagi na yan ng northern part ng Luzon. Sa ating physics streams in 24 hours naman ay nangunguna ang Davao City dyan sa may bandang Davao Airport na nasa 35.5 degrees Celsius na grabing alinsangan. At sa lowest temperature sa Baguio City ay bumaba ng bahagya pa ng 14.8 degrees Celsius na malamig-lamig na po yan o pinakamalamig na po yan since past 24 hours. Siyempre sa silangan naman ng bansa, dyan sa Kasiguran, Aurora, ay inulan sila ng at least mga light o moderate showers. Total lang ng 19 mm ang kanilang total rainfall. Bagamat nagkaroon ng mga drizzle rains kahapon sa amin, pero wala kaming naitala sa aking weather station na mga medyo kahit man lang 0.5
millimeter na pag-ulan. So wala pa kaming naganap na pag-ulan despite na merong saglit ng drizzle rains na naganap sa amin kahapon. Sa outside humidity ay 78% po. So medyo mataas po ang ating humidity sa paligid. Base sa accurate station at walang naging ganap na pagtaas o pagbaba since last hour. Nasa 1,015 hectopascals po in steady since last hour ang ating barometric pressure. So may high pressure area pa rin tayo dito sa bahagi ng Luzon. Sa high tide and low tide status, may 9 hours and 25 minutes. Sa madaling salita, low tide po tayo ngayon sa Pampang ng Manila Bay. So layo-layo po muna sa mga kababayan natin, napapalaot ngayong araw. Mamayang gabi pa po ng 7:37 PM pa po, magma-maximum high tide. So medyo dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea dahil mababaw po ang tubig dyan sa paligid ng Pampang ng Manila Bay. Samantala sa ating almanak, sumikap yung haring araw kaninang 5:58 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. Ang ating namang waxing gibbous at 84% illuminated na po. Malapit nang mag-full moon o magiging unang full moon ng hot dry season, panigurado, ay sisikat naman ito mamayang hapon at 3:03 PM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 4:04 AM. At so far, wala naman tayong nakitaan sa space weather status pero kung sisilipin natin yung mga history mula kaninang madaling araw, probably, ay nagkaroon ng saglitang pulse ng X-ray flux at umabot pa ito ng M1.9. Nagsimula ang upper class nito kaninang 6:46 AM, kaninang umaga. At nag-maximum class ito as M1.9 kaninang 6:55 AM at tumigil din ito o tumapos din ito as C9.8 kaninang 7 o'clock eksakto kaninang umaga, oras yan sa Pilipinas. Kung titingnan natin sa graph ay sumaklit lamang ito na nagpitik pero dahil sa epekto ng ilang minor radio blackout, makikitaan po natin na nagkaroon ng pagluloko yung reception. Ayan o, yung transmission ng GOES satellite sa Earth, napuputol po. Ayan o. So, epekto ng minor radio blackout sa space, nahihirapan po nakakapag-transmit yung mga satellites ng mga data papasok sa Earth. Yan po yung epekto niyan kapag nagkakaroon ng mga minor radio blackout. Yung transmission ng mga data papasok sa Earth, napuputol po, nagchachapi yung signal. Ayan o. So, yan po yung epekto. Pero nagawa pa rin nakapag-record dahil may mga backup po tayo, may short and long po tayo na magandang naging strategy ng NOAA at ng NASA para once na nagkaroon ng konting interruption, may mga backup po na reception o antena ang GOES satellite na patuloy na makakapagbato pa rin ng alternative data papasok sa Earth. Importante kasi yan dahil kailangan in real time ay namamanmanan po natin yung observations. And so far ay hindi naman nagkaroon ng epekto sa ating solar photon flux. So walang masyadong solar radiation despite yung aktibo ng X-ray flux dahil sa coronal mass ejection. Malamang dito sa tumatapat na malaki-laking sunspots ng AR3614 at AR3615. Despite na hindi pa direktang nakatutok sa Earth, lalo na yung AR3607, 3613, 3615. So, kung titingnan natin, 3618, kung di nagkakamali, natatakpan kasi yung area na to eh. So, pero hindi naman masyadong concern. Yung nabanggit ko kanina na AR3607 at 3615, 3614 at 3615, yan ang medyo concern pa rin kahit hindi nakatutok sa Earth. Dahil yung sunspot ay malaki uli at 1, 2, 3 yung daily sunspot number. So, potentially, kung sisilipin natin sa mga LASCO satellites ng SOHO, maliwanag po ang paglabas o pag-release ng plasma mula dyan sa haring araw, dyan sa mga sunspot na binanggit natin kanina. So, kahit hindi direkta, kung sisilipin natin sa projections ng solar wind, ay makikitaan po natin na yung epekto ng ating magnetosphere ay umaabot pa rin sa Earth pero despite na hindi direktang tumatama, mararamdaman pa rin natin yung epekto ng solar wind nito. Kaya nagkaroon ng pagtaas ng bahagya sa ating X-ray flux o yung possible of minor radio blackout na naganap kaninang umaga.
At saglitan lang naman ito. So yung forecast for radio blackout na natiling nasa 45% according sa NOAA. At literally ay posible pa rin mangyari yan sa susunod na 2 araw. So titignan natin dahil yung tutok ng AR2615 ay medyo primarily na aktibo ang kanyang solar flare. Kaya kahit hindi nakatutok sa Earth, ay nagkakaroon pa rin ng epekto na tumatama yung ilang remnants ito o yung isotope sa Earth na nadedetect ng ating GOES satellites. Sa geomagnetic field, asahan ngayong araw ay posibleng mabot pa rin sa KP 4.67 or possible o posible na umabot ng 5.0 pa rin yan o G1 geomagnetic field o geomagnetic storm. So, take note na lamang at obserbahan na lamang mamaya at mag-update ako niyan sa Facebook page. Posibleng tumagal pa rin yan sa susunod na 24 oras. Depende na lamang yan sa actual na magiging event. Dahil kahapon, hindi natin inaasahan na nagkaroon po ng geomagnetic storm na tumama sa Earth. Wala po tayong na-detect despite na nakataas po yung forecast kahapon. So, depende na lamang yan ngayong araw hanggang sa susunod na 24 oras. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at bukas ng Biyernes, magiging partly cloudy nga po ang ating maghapon halos. Magkakaroon ng mga ilang patsi-patsi ng buhos ng ulan, mga mahihinang ambon-ambon ng madalas o light rain showers. May mga moderate pero saglitan lang talaga. Napaka-dynamic na magiging light rain showers natin. Ang sansa natin ngayon ay 100%, so expected yan mga boksa. Kung hindi dito sa Metro Manila ay maaaring sa bitibang panig ng northern part ng Luzon, lalo na sa Silangan. So take note yan mga folks. Bukas ng Biyernes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon, pero mababa ang tsansa ng pag-ulan at 10%. Highest and lowest temperature expected, naglalaro sa 31 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. Sa local weather advisory, walang binanggit dito na sheline. Pero sa actual, ngayon ay kasalukuyang mayroon po tayong sheline sa bahagi ng northeastern Luzon na magdudulot po yan ng mga ilang karat katapag-ulan ha. Extending yan dyan sa bahagi ng Central Luzon at madadamay ang ilang portions ng Metro Manila. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung shear line na umi-effect dito sa bahagi na ito ng northeastern Luzon. Ito po yung shear line, ayan, yung extension ng shear line. Despite na medyo unti-unting nagdi-diffuse kaagad ito, ay makikitaan natin yung extension ng shear line na magdudulot ng mas maulap na himpapurin niyan, yung extension ng cold front at yung northeasterlies na patuloy na bumababa at umiiral pa rin. Malamang yan na ang pinakahuling bugso niya ha. So pagkatapos niyan ay asahan tuloy-tuloy na talaga na hot dry season na tayo. At despite tapos na po yung transition, kumbaga parang pinakahuling bugso na lamang niya yan na magpapalamig sa bahagi ng extreme Luzon at magdudulot ng mga kaulapan at mga inaasahang light to moderate showers ng mga taga-Batanes Group of Islands, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan Valley, Isabela, pababa na yan ng silangan bahagi ng Quezon Province mula Kasiguran, Aurora, Baler, all the way hanggang sa part ng Bicol ng Camarines Norte. Siyempre, ang Central Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bulacan, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon ay magiging partly to mostly cloudy pa rin at asahan ang mga ilang light and some moderate showers. Kaya sa maghapon ay magiging mas maulap po tayo at asahan mga ilang pag-ambon ang mararanasan. Pero sa kanluran ng Hilagang Luzon, patuloy pa rin ang dry spell at drought dyan ng mga taga Ilocos Sur, La Union, the rest ng Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales at Central Zone sa Tarlac. Dahil kung titingnan natin sa infrared true color, halos hindi nasasakupan ng kaulapan ang bahagi ng yan. Kaya yung silangan parte lamang ng Luzon ang mas nababalutan ng kaulapan dyan. So magiging tuyot pa rin po at maaraw at asahan po ang maalinsangan ang panahon sa area na hindi nasasakupan dyan sa kanlurang bahagi ng Luzon. So wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Pero mula sa bahagi ng Mimaropa, magiging katamtaman, fair weather po tayo dyan. Asahan din ang maaraw at maalinsangan ng panahon. So wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Pero mula sa bahagi ng Southern Luzon, mula Marinduque, ilang bahagi ng Romblon at Masbate at Burias Island, magiging katamtaman lang din ang lagay ng panahon. May mga ilang parte tumusilkaw din ng iiral, especially ng taga Masbate. Pero mas mangunguna po dito ang dry, maaraw at medyo maalinsangan pa rin ang panahon. Kaya the rest ng Eastern Visayas, sa may bandang Samar Region, partly tumusilkaw din ng iiral
at asahan ng mga isolated light and some moderate showers. The rest ng bahagi ng kanluran ng Visayas at Central Visayas, magiging fair weather po tayo dyan, pero mangunguno po ang humid at maalinsangang temperatura, so wag po masyadong magbilat at magdala na naman ng pananggalang sa ulan dahil magkakaroon din ng mga di inaasahang isolated light and some moderate showers, especially sa katimugang bahagi ng Cebu at dyan sa may bahagi po ng Bohol at sa isla ng Siquijor. So, isolated po yan na magaganap, kaya mag-ready na lamang ng pananggalang sa ulan. At sa huli, sa bahagi ng Mindanao, despite namin mga partly cloudy, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, mula sa Surigao del Norte at ilang bahagi ng Surigao del Sur and the rest ng dyan sa may bahagi ng Caraga ay magiging partly cloudy ang iiral. Hindi masyado, magiging mostly cloudy dyan sa bahagi ng Sorsogon at ilang portion sa Zamboanga Peninsula, magiging mas maaraw po at maalinsangan ang kalurang bahagi ng Mindanao. Pero ang silangan ay magiging partly itong mostly cloudy ang iiral. Magkaroon man ng mga isolated showers, ay typically madalas ay light to moderate showers lamang na hindi naman masyadong nagtatagal. So technique na lamang siya folks at wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential sa buong bansa nitong maghapon. So technique na lamang sa mga ilang pag-ambon sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala sa ating binabantayan na anomaly dito pa rin sa may bandang Marshall at Caroline Islands, natiling naglalaro pa rin sa 40 to 50% chance yung anomaly hanggang sa susunod na 24 oras. Pero nanatiling yung kanyang anomaly o tropical cyclone forecast production o development ay nanatiling mataas nasa aros 50% pa rin ito. So, tingnan na lamang natin kung magkakaroon ng continuous upward low convection dito. Pero mukhang mas malayo na ito sa Pilipinas. Mukhang hindi naman ito lalapit ng sa kanluran sa ngayon. Pero atin itong o-obserbahan mga folks. Dahil kung pagbabasin natin ang convergence for possible invest ay tumataas na po at nasa 40 km per hour na po yung pinaka-circulated ng kanyang convergence. Kung babasehan naman natin ang kontrahangin o divergence ito ay mataas din na halos 40 km per hour po. At medyo mababa pa yung possible na kikilos ito pa kanluran. Pero may times na yung direksyon ng hangin, yung vertical wind shear niya ay nagagawa niyang itulak pa west-northwestward. So tingnan natin. Dahil kung pagbabasin natin yung wind shear, ay pa-northward po ang ipinapakita niyang direksyon. Kaya bahagyang kikilos ito pa northwest, bigla itong magno-northward. So, magbabatay na lamang sa strength ng wind shear o vertical wind shear nito na itutulak ang possible na binabantayan na anomaly dito na ikabig niya pa kanluran. So, obserbahan pa rin natin ito mga folks. At kung pagbabasehan natin ang vorticity, ay mataas na rin yung vorticity. So may maliit na chance na maging isang invest ito, anuman, o shallow invest na itataas ng mga tropical cyclone monitoring sa ating website. So abang-abang na lamang mga folks. Ipapost ko yan sa aking Facebook page yung updates para dito para mas mababasa ng ilan nating mga kababayan. So kung sakali man na magkaroon ng invest development itong binamatay natin na shallow low pressure area o shallow invest, maaring magdudulot lamang ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yung cyclonic circulation sa ngayon ay napakababa pa po mga folks. Tumaas lamang yung kanyang anomaly, yung upward low convection sa area na to. So tingnan na lamang natin kung tuloy-tuloy na maging isang invest. Kung pagbabasehan naman natin ang global spectral model, ay sa ngayon ay wala tayong nakikitaan na mga pamumuo pa. Pero yung shallow circulation nga po na tinitingnan natin ay medyo nagkakaroon at medyo titila din ito sa susunod na araw according dito sa forecast ng global spectral model natin. Ang forecast range ito hanggang March 24 to 25, 2024 po. Ayan, paglapit dito sa kanluran, bigla itong madidissolve o mag-i-scatter siya. Paglapit dito sa may bandang border ng ating PAR. Ayan, medyo kikilos siya pa kanluran sa medyo shallow convection. Then paglapit sa may bandang PAR, ay bigla itong hihina. Well, nabanggit na natin yan dahil nga po mataas-taas pa po kasi ang high pressure area natin sa silangang bahagi ng Mindanao. Pagitan niya ng Surigao at Eastern Visayas. Kaya kung may mabubuo man dito sa labas ng PAR,
At kapag lumapit ito ay unti-unti rin itong hihina dahil pahihinain ito ng high pressure area sa itaas na which is anticyclone o kumukontra sa pamumuo ng anumang low pressure area. Ganun po yun mga folks. Sa ating wave height naman ay manatiling bawal lumayag ang bahagi ng Extreme Luzon sa baybayin na yan ng Ilocos Norte at buong Batanes Group of Islands and the rest na silangan parte ng bansa ay naglalaro po sa 1.25 to 2.5 meters, lalo na sa Batanes Group of Islands, ang lakas po ng alon dyan. So, delikado po sa mga maliliit nating mangingisda. Pero yung mga medium sea crabs o mga roro, medyo kaya-kaya po pong lumayag dyan. Ingat na lamang sa matinding lakas ng hangin, just in case. Sa mga forecast natin, mula sa mga iba't ibang computer models, makikita natin ay wala pa namang significant na may makikita tayo na namumuo na active low pressure area sa ngayon. Maging sa ECMWF, puro shallow trough lamang na napipigilan din kagad ng high pressure area sa may hilaga nito na makikita sa may bandang southern Japan. Ayan o. So, yan po ang pipigil dyan. So, tingnan natin dahil medyo mataas pa ang anomaly nito sa ngayon na posible pa rin itaas as in best shallow low pressure area. Samantala sa ulat lindol, mula kaninang 12 AM ay marami-rami na po ang mga list natin ng mga paglindol mula sa data PDP box. Pero sa ngayon ay wala pa namang nakataas na mula magnitude 4.0 pataas na naitala natin sa ating earthquake monitoring mula kaninang madaling araw. Pero marami-rami na rin ang mga pagyanig pa rin despite na mahihina ito. Kaya watch out na lamang mga folks. At kung sisilipin natin yung latest historical earthquake data natin for March 2024, kung ilan na ang posibleng nadagdagan nito, yan, i-load natin ang month of March. Ay kung sisilipin natin, ay nasa total of 782 earthquakes na po. So, mabilis kaagad siyang nadagdagan ha. 743 dito ay magnitude 2.0 pataas. 36 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling walang nadadagdagan sa magnitude 5.0 at 6.0 pataas. So, medyo sinuswerte pa rin tayo. At hopefully, wala nang madadagdagan ng mas malalakas na magnitude 5.0 pataas. Pero be worry po, lalo na ng mga taga Surigao del Sur, dahil patuloy pa rin kayo nakakaranas dyan ng continuous mga ilang lighter or moderate earthquakes, especially ng mga taga Surigao del Sur sa baybayin. Ingat na lamang mga folks, dahil patuloy na magalaw ang ating Philippine Plate dyan sa baybayin. So take note dyan mga folks. At sa ating water reserves naman mula sa mga dam levels and historical data, at alam kong napapanood nyo niya sa mga balita na nag-declare na nga po ang MWSS na magbabawas nga po sila ng pressure ng mga nawasa natin. Dahil nga po at noong pa ng unang linggo pa ng March ay nag-declare na po tayo ng pagiging critical na mga water reserves natin. At dahil nga po sa sobrang mababa na po ang level ng ating mga dam, lalo na kay Magat Dam, despite na stationary siya ngayon, dahil ngayong araw nadagdagan ito mula sa kahapon ay 172.81 meters. Ngayon, 172.95 siya. So, mukhang tumataas ng bagya yung Magat Dam. Pero nanatiling way below pa rin yung level niya na which is pasok pa rin siya sa may critical level na warning na mababa pa siya sa total of 181.06 na kailangan para ito mag-normalize. Or kung titingnan natin yung kakulangan, halos 8 meters po ang kailangan pa niyang ibuno para man lang umabot sa pinaka-border ng critical level nito na 181.06. The rest mula sa Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam na natiling kaya pa po at hindi pa naman siya nagki-critical na nasa 200.7 meters po ang kay Angat Dam. Mula sa kahapon nito na 200.99, so malaki-laki rin ang nabawas ha. Kay Ipo Dam ay 99.58 mula sa 99.55. So bahagya itong tumaas. At kay Lamesa Dam na nasa 75.82 mula kahapon na nanatiling stationary. At halos walang nabawasan. So medyo hindi nagamit si Lamesa Dam ha. So nagko-control na ngayon si MWSS sa pagdidistribute ng ating mga nawasa. At sabi na nga nila ay babawasan muna nila ng pressure yung ating mga water distribution. So, kung kayo ay nakatira sa matataas sa palabag, mukhang bababa po kayo dahil hindi aabot sa itaas hanggang second floor, according sa kanila, yung tubig.
malamang hanggang pang first floor lamang aabutin ang inyong mga nawasa dahil nga po binawasan daw ni MWSS yung pressure sa ating mga water distribution para daw makontrol yung dire-diretsong pagbulusok ng level ng ating mga dam reserve. So take note yan ha, at hindi naman tayo nagkulang sa mga paalala mga folks. So sa astronomical events, meron tayong conjunction ng Venus and Saturn. Kaya lang, daytime po ito. So malabo itong makita sa Pilipinas dahil oras nito ay 9:59 AM bukas po yan. So hindi natin makikita sa Pilipinas yan. Sa mga nighttime zones, makikita po ang conjunction ng Venus at Saturn. Ibig sabihin lamang yung Saturn hindi na natin makikita sa Pilipinas tuwing gabi dahil tuwing bare months po nakikita natin ng maganda ang posisyon ng Saturn. At kapag tuwing hot dry season, ang magandang nakikita natin dyan ay si Mars, which is malapit na po. Ayan o. Medyo close na si Mars at yan naman ang ating makikita during hot dry season. Yang si Mars ang madalas nating makikita. At si Jupiter naman halos malayo na siya at halos below eyesight na natin siya. Kaya sa susunod pa na mga bandang September muli natin makikita itong si Jupiter ng magandang-gandang kuha. So yun lamang po yan mga folks, ay meron tayong astronomical event na conjunction of Venus and Saturn na hindi naman natin makikita sa Pilipinas. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 21, 2022. Dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 21, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye. Kung gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga, nandito naman ang pinaka-real time niyan at always na maghahatid sa inyo ng real-time update events mula sa aking weather station, lalo na sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.